John chapter 15 verse 16, ito ang mensahe ng Panginoon, Christ chose you. Amen po ba? Pinili ka ng Panginoon. Sa napakaraming mga tao sa Tagaytay, isipin mong pinili ka ng Panginoon. Hindi tao pumili sa'yo. Okay? John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sabi sa Tagalog, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Pinili ka ni Jesus, hindi ikaw ang pumili kay Jesus. Mamaya ininawin natin na, may kakayanan kaya ang taong pumili sa Diyos? Tanong lang. Isip-isipin nyo muna habang nakaupo kayo dyan, may kakayanan kaya ang isang tao, isang kagaya natin, na piliin ng Diyos? Mamaya sasagutin natin yan. Maaaring nakaranas ka ng mga pagbabaliwala at hindi pagpili sa iyo ng mga tao, pero tandaan mo, ano ang sabi dito? Pinili ka ni Kristo. May mga tayo sa buhay natin, parang gusto natin i-offer ang sarili natin sa kapwa natin tao, pero may mga tao ayaw sa atin. Lugi ka sa, kung tao lang sa mundong ito ang ating pagbabasihan ng ating pagtanggap, lugi tayo dahil yung mga tao ayaw sa atin. Amen ba tayo dyan? Hindi lahat ng tao gusto sa'yo. Hindi lahat ng tao. May mga tao talaga ho, na kahit anong gusto, ganda nung ipakita mo, kahit anong postura ang ipakita mo sa kanila, may mga taong ayaw talaga sa'yo. Okay? Maaaring makaranas ka ng pagbabaliwala at hindi pagpili sa iyo ng mga tao, pero ito ang pinakamaganda at pinakamalaking dapat mong tandaan, pinili ka ni Kristo. Sino si Kristo? Creator ng mundo. Siya yung may-ari ng sanlibutan. Siya yung anak ng Diyos. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Tapos yung anak ng Diyos, isa ka sa pinili. Napaka-bless mo naman. Napaka-valuable mo naman. Sabi nga nung Sunday, napaka-valuable natin dahil si Kristo yung tumawag at pumili sa atin. Okay, Christ chose you. Okay? Tinawag at pinili tayo ng Panginoon hindi lang upang patawarin. Okay, inote nyo to ha. Hindi ka tinawag ng Panginoon para patawarin lang. Basic yun. Nung tinawag ka ng Panginoon, sabi ng Panginoon, okay, Allen, tinatawag kita. Hindi ka lang tinawag ng Diyos para patawarin. Take note, basic yun. Ano? Hindi ka lang tinawag ng Diyos para patawarin sa iyong mga kasalanan, iligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan at maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi lang ho yun. Nung tinawag ka ng Panginoon, hindi lang yan ang ino-offer ng Panginoon at hindi lang yan yung purpose mo bakit kanya tinawag. Mayroon pa. Kasi sabi dito, may iba pa tayong layunin bukod dito habang narito pa tayo sa mundo. Dahil yung mga nauna mo na binanggit ko ay pang sa langit yun. Pang eternal yun. Hindi ho. Ang realidad, may mga tao mabubuhay ng napakahabang panahon. May mga tao naman na maiksi na lang ang buhay. Pero ano ang gagawin mo sa buhay na meron ka ngayon? Yan ang tanong. Kasi meron pa hong realidad. Ang ganda sana, kung nung tinanggap ko si Lord Jesus Christ, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon sa sarili kong tagapagligtas, pagdilat mo, nandun ka na sa langit. Napakagandang senaryo. Pero ang realidad, pagkatapos mong tanggapin si Jesus, mayroong suffering. Take note, may suffering. Bakit may suffering? Kasi yung suffering ho, yung mga test na mangyayari sa atin, yan ho ang susubok kung talagang yung pagtanggap mo sa Panginoon na hindi lang sa muso, kundi pati sa puso. Amen po ba? Naniniwala ka bang kay Jesus ka na talaga? Dapat makita yung signs sa buhay natin. Yung pag-attend mo sa gawain kahit busy ka, yung pag-attend mo sa gawain kahit ang dami mong problema, patunay yun na kay Lord ka talaga. Okay? Kaya pa niyo yung puso niyo. Okay? At dito ho, why Christ chose us. Okay? So may tatlong puntos kung bakit po tayo pinili ng Panginoon. Okay, babalikan ko lang ha, lilinawin ko mamaya sa inyo yung tanong ko kanina. Why Christ chose us? Number one, Christ chose us to show His sovereignty. Sovereignty. Nais ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon para ipakita niya sa atin yung kanyang pagiging makapangyarihan. Take note, ano sabi dito? He knows us. Alam niyo bang kilala kayo ng Panginoon?
kilala kayo ng Panginoon. Pwede mong itago ang sarili mo dyan sa katabi mo. Pwede mong sabihin, ang tatag-tatag at tibay-tibay mo dahil wala nakakaalam sa iyo sa panahon nag-iisa ka. Pero kay Jesus, kilala ka niya. Kilala ka niya. Kaya ang sabi ng Bible, balikan ko lang ha, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Hindi ka lang tinawag ng Panginoon, hinirang ka pa niya. Ang problema sa atin, no, tinawag ka ng Panginoon, hinirang ka pa ng Panginoon, pero may mga tao hindi binavalue yung pagkahirang at pagkatawag sa kanila. You did not choose me. Ang kausap dito ng Panginoon ay mga disipulo niya. Sinasabi ng Panginoon dito, habang nag-uusap siya ng mga disipulo, ngayon ang conclusion niya, kasi ang verse 16, conclusion niya ng si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, kayo yung mga sanga, pero yung mga sanga na ito, ako ang tumawag sa inyo. May kakayanan pala ang puno, pumili kung sino ang gusto niya maging sanga. Ay, ang tanong yung sanga, may kakayanan kayong piliin ang puno? Oh, ano na? Malino na po ba sa inyo? Okay, tuloy natin. Bakit ang Panginoon ang pumili sa mga alagad? Okay, so lilinawin ko sa inyo, itong view na ito, ay hindi ko sinasabing absolute ang view na to. Pero bibigyan ko kayo ng malinaw na mensahe kung bakit si Lord ang tumawag sa mga alagad. Ganon din yung si Jesus ang tumawag sa atin at hindi tayo ang tumawag sa Kanya. Number one, dahil hindi nila siya kilala. Kilala niyo na po ba si Jesus? Pagkasilang niyo pa lang? Alam niyo sa totoo lang, ang mga alagad at that time, hindi naman nila kilala si Jesus Christ. Kaya si Jesus ang pumili sa mga alagad dahil ang mga alagad hindi siya kilala. Sino dito ang tao na normal na tao? Na hindi mo kilala yung tao pero pinipili mo na agad siya. Yung salitang pinipili, it means gusto mo maglingkod sa kanya, gusto mo maging master siya, maging Panginoon siya. Walang ganong tao. Paano mo siya nagiging Panginoon at paano ka siya, sa kanya sasama unless sinuri mo muna yung buhay niya, buhay niya. Pero ang Panginoon, nung tinawag niya mga disipulo, sabi ng Panginoon sa mga disipulo, sumama ka. Gagawin kitang mamamalakayan ng mga tao. Alam niyo mga disipulo, wala lang din. Yun na yung right time. Bakit ang Panginoon ang pumili sa mga alagad? Ganun din tayo. Bakit tayo pinili ng Panginoon? Dahil ang malaking sagot, hindi natin siya kilala. Meron ba dito na kilala pa rin hanggang sa kasalukuyan kung sino sa kanya nagpakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay? Huwag na huwag niyo silang kakalimutan. Dahil sa kanila, nakilala mo si Jesus. Pangalawang dahilan kung bakit pinili ng Panginoon ang mga alagad niya at hindi ang mga alagad ang pumili sa kanya, dahil hindi sa kilala, wala silang kakayanang piliin ng Panginoon. Okay. Sa tingin nyo, hindi mo kilala. Siyempre, ang kasunod noon, wala kang plano para piliin siya. Pangatlo, walang may gusto na piliin siya. Possible na sagot, kaya pinili ng Panginoon ng mga disipulo niya, ay wala talagang may gusto kay Jesus Christ. Then last, ito ang gusto kong bilang sa inyo, pinili tayo ng Panginoon at hindi tayo ang pumili sa Kanya dahil alam ng Panginoon ang mga gampanin nila. Basically mayroon kang gagampanan na ministeryo ng Panginoon dito sa sanlibutan, kaya tinawag ka niya. Ang tanong, alam mo ba ang pagkatawag mo? Gusto, ano kaya ang pagkatawag ko? Dapat kung saan ka blines ng Panginoon ng husay, kung saan ka blines ng Panginoon ng galing. Take note, yan ay sign na dyan ka ng Diyos gagamitin. Sabi ko sa inyo, yung mahuhusay magsalita. Kung mahusay ka magsalita, ipagamit mo sa Panginoon yung pagsasalita mo. Sumama ka sa mga street preaching. Pastor, mahusay ako mag-invite. Ipagamit mo sa Panginoon yung pag-i-invite. Anong mahusay ka pa? Kung saan ka magaling, ipagamit mo yan sa Panginoon. Dahil yan ay isa sa purpose ng Diyos, kaya Kanya tinatawag. Okay, why Christ chose us? Pangalawa, tatlo lang mo ito Pangalawa, sabi dito, tinatawag tayo ng Panginoon to go and bear fruit. Ano ibig sabihin ng word na to go? Okay? Sabi dito yung salitang to go is to do is Great Commission. Tandaan nyo, mayroong Great Commission ng Panginoon. Hindi ka lang mo lagi sisimba, pupunta ng simbahan para lang mo makinig ng salita ng Diyos.
hindi ho yun ang purpose mo sa buhay. Pastor, kaya ako na-attend ng simbahan para makapakinig ng salita ng Diyos, kaya ako na-attend ng simbahan para magkaroon ng attendance, hindi ho yun ang purpose mo. Ang purpose mo kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos dahil gusto mo rin malaman kung ano yung magagawa mo para i-spread ang salita ng Diyos. Amen. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. Yan ho ang purpose natin. Ang purpose natin ho, kaya tayo umatin sa simbahan, kaya tayo tinawag ng Panginoon, ay para humayo at mamunga. Humayo at mamunga. Okay? Sabi dito ho, disciples are called to allow Jesus to work through them. Ang Panginoong Hesus ay nasa langit na, pero nung tinawag ka niya, nag-response ka sa calling mo, inaalam mo ang sarili mo na makatrabaho ang Panginoon. Inaalam mo ang sarili mo na yung gawain ng Panginoon, mag-tandem kayo. Kaya nga mo ang paglilingkod sa Panginoon, kung alam mo lang, hindi dapat siya mabigat. Bakit po? Ginamit ka lang ng Panginoon bilang katuwang. Huwag mo naman lahat kargahin. Meron na ba dito nag-lead sa magulang? Kung magulang ka at ang pamilya mo, pakiramdam mo, ikaw lang yung magpapasan, kapatid. Ano sabi ho ng dedication? Ang anak ay regalo mula lamang sa Diyos. Ano tawag sa atin? Mga partaker. It means so, kailangan makipag-communicate pa rin ikaw dun sa may-ari talaga niyan. Yung mga anak ninyo, hindi yan sa inyo. Wala, pastor, hindi pala kami sa mga magulang namin. Ang tawag sa inyo, katiwala. Kaya nga, kung ikaw na napagkatiwalaan, lagi ka magpapag-communicate sa totoong may-ari sa kanila. Sino may-ari sa kanila? Diyos. Kaya mo ang isang magulang na prayerful, panalo. Alam niyo, the moment na lumapit ka sa Panginoon, aalis kang magaan. Kasi bakit? Hindi niya tinanggal, tinulungan ka niya. Amen. Amen ba tayo dyan? Disciples are called to allow Jesus to work through them. Yan ang una. Pangalawa, to continue His work of saving the lost. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, niligtas ka ng Diyos para magligtas ng buhay ng iba. Baka nakalimutan na natin. Ano? Masakit at masamang katotohanan na nangyayari. Marami ng Christian, wala nang pakialam sa iba. Eh, ligtas na naman ako eh. Tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon sa sarili ko tagapagligtas, bahala na sila. Alam niyo nga, pinagaan na nga ng Panginoon eh. To continue His work of saving the lost, tayo pa rin mo ay tinatawag ng Diyos at pinapaalala sa atin ng Panginoon, tinawag niya tayo para magtawag din ng iba. What do you question someday ha? Pag 10 years ago, 10 years from now, ganito pa rin tayo karami. Tapos i-question nyo sa pastor, sa mga leader nyo, kung bakit ganito tayo karami, huwag naman sanang dumating sa ganon. Baka ho, may mga bagay din bilang mga membro, bilang kapatiran, na hindi natin nagagampanan. Ano po yun? Yung mag-invite, yung magturo sa iba, yung mag-akay sa iba. Kasi ho, ang trabaho niyan ay hindi ho lang sa pastor. Kanino daw po yung trabaho para sa lahat. Question lang po ha, nagsishare ka ba sa trabaho mo? O baka kinalimutan mo na o nalimutan mo na ikaw pala yung carrier ng gospel ng Diyos sa lugar nyo. Kapatid, yun ang calling natin. Tinawag tayo, pinili tayo ng Panginoon para ipakilala din sa iba. Una, magamit tayo ng Panginoon bilang co-workers. Pangalawa ho, maipagpatuloy natin ang ginawa ng Panginoon nung andito si Jesus Christ. Kaya nga ho, balikan ko lang, huwag kayo masyado hong sobrang init nyo ngayon. O baka naman sobrang pinupush mo ngayon yung isang taong hindi pa hinog. Yari ka dyan. Kasi ang problema, yung hindi hinog, pag pinilit, ano mangyayari? Pinaghalog nyo lang, no? Hininog sa pilit. Mapakla, hindi masarap. Okay? Kaya nga, balikan natin si Kairos. Pastor, ang tagal naman ng right time. Pasensya na kayo ha, hindi yung binigay sa akin ng Diyos kung ano talaga yun. Wala, hindi natin hawak yung right time. Pero alam ng Diyos na may right time. Ganun ba? Ang pinaka-the best mong magagawa sa mga bagay na hindi mo alam, magtiwala ka sa Diyos. Kasi hindi mo talaga alam. Huwag natin i-question si Lord sa mga bagay na hindi natin alam. Diyos lang mo talaga may kakayanan ng ganun. Maliban sa sa'yo ng Diyos. Last, sabi dito, pinili tayo ng Panginoon na humayo at mamunga in training disciples.
paano ka magdi-disciple, paano ka magtuturo, paano ka mag-i-equip sa isang tao kung ikaw mismo kulang, kung ikaw mismo hindi ka prepare. Kaya ako sabi ko sa inyo, tsagain muna natin, pagtulungan muna natin kung ano yung meron tayo ngayon, dahil hindi naman ito magiging ganito lagi. Amen po ba? Okay, balikan natin itong mensahe ng Panginoon. Pinili niya tayo, hindi ka pinili ng Diyos para wala lang. Kapatid, pinili ka ng Diyos kasi may pinagpagawa sa iyo ang Panginoon. Okay, sabi dito, Mateo chapter 28, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Yan ho ang utos ng Panginoon na hindi ho kailanman babaguhin. Tingin nyo ho, binago na ho ba yan ng Panginoon? Kahit saan ho pagdidisipulo, saan pag-i-evangelize, yan ho lagi ang ginagamit. Dahil yan ang Great Commission ng Panginoon. Hindi ho yan mababago. The moment na tinawag ka ng Panginoon, ito dapat ang unang verse na makakabisa mo. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung mga naglilingkod sa Panginoon, dito pa sa lupa, mararanasan na nila yung pagsama ng Panginoon. May problema ko tayo minsan eh. Pag tayo ho ay nawawala sa bisyo, pag tayo ay nawawala sa calling natin, nakakaramdam tayo na parang lagi na lang tayo mag-isa. Pero the moment na ginagawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, lagi mo namang pakiramdam at lagi mo mararanasan, kasama mo talaga ang Diyos. Kasi bakit po? Sa Great Commission, may great na promise. Ang promise dyan, tandaan ninyo ako laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mabigat yung utos, pero mabigat din yung pangako. Amen po ba? Ano ba ang pagsubok mo ngayon, Pastor? Napakabigat ng pagsubok mo ngayon. Pero kapatid, may napakabigat din o napakatindi din pangako ang Diyos dyan. Kahit matindi ang pagsubok mo, matindi rin ang pangako ng Diyos sa'yo. Anong pangako ng Panginoon? Hindi kita iiwanan. Sasamahan kita hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ang ibig sabihin ng translation ng katapusan ng panahon? Possible, hanggang sa mamatay ka. Hanggang sa magulaw ang sanlibutan, sasamahan ka ng Panginoon hanggat kay Lord ka. Pero kung hindi ka kay Lord, paano mo niya sasamahan? Balikan natin yung unang verse. Paano nga ako kung hindi talaga sa Diyos? Okay, last? Okay. Why Christ chose us? Finally, dito na tayo magtatapos. Christ chose us to use the authority of His name. Pinili ka ng Diyos para magamit mo ang kanyang pangalan. Pinili ka ng Panginoon para magkaroon ka ng susi. Pinili ka ng Panginoon para magkaroon ka ng kakayanan para magamit ang kanyang pangalan. Kung hindi kanya pinili, bakit mo gagamitin ang pangalan ni Jesus? Naalala niyo yung nagpalayas ng mga demonyo? Pero wala silang connection kay Jesus? Hindi nila napalayas yung demonyo. Bakit po? Wala silang, ang tawag doon, wala silang relasyon. Wala silang connection. Sabi ni Jesus Christ, kaya ho, alam niyo sa totoo lang, kung ikaw ay may connection kay Lord, kung ikaw ay pinili talaga ni Lord, ang pangalan ni Jesus ay magiging powerful sa buhay mo. Tingnan mo kung paano nangyari yon. Dito ho, ang ibig sabihin niyan, to us His Father's favor and will. Yan ho ang nakapaloob dyan sa number 3 na yan. John chapter 15 verse 16c, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Sabi niya sa mga disipulo niya, kaya kung ano man ang hinginin niyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay ko sa inyo. Eto mo ang mali nating pag-unawa. Ang tinitingnan lagi natin dyan, Pastor, lahat daw nang hihingin sa Diyos, ibibigay ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Alam niyo bang mali yun? Kaya ho tayo nadi-disappoint ng mga Kristiyano dahil pag nag-pray tayo, sinabi natin in Jesus' name, ang dating sa atin, Lord, mangyayari na yung prayer ko kasi ginamit ko yung in Jesus' name. Mga kapatid, meron pang kasi dadaanan. Alam niyo bang may will ang Diyos? Alam niyo bang may naka-prepare na ang Diyos para sa iyo? Kaya ho, hindi lahat ng panalangin mo ay mangyayari. Okay, tingnan natin ha. John chapter 15 verse 7. Dalawang bagay kung paano nangyayari mo na natutupad ang panalangin ng isang tao. Okay? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Diba? Ang ating dyan focus saan? Matutupad ito. Hingin ninyo ang lahat at ang conclusion natin sa Bible, binasa natin, matutupad ito. Yun lang ho kasi ang ating lagi mo nauunawa dyan. Lord, humingi ako ng anumang bagay sa pangalan mo at sinabi mo matutupad ito,
ang pray mo lagi, success, okay na. Pero nakalimutan mo yung dalawang bagay na kailangan meron ka. Number one, kailangan nasa Diyos ka. Ang tanong ba, nung nagpipray ka ba sa Panginoon, ayos ba yung relasyon nyo? Yung nagpipray ka sa Panginoon, talaga bang intimate yung prayer mo? Tama yung word kanina ni Ina. Yung panalangin ng isang tao mo talagang walang-wala na, intimate yun. Pure. Kasi bakit po? Walang-wala na talaga. Okay? Sabi dito, yung akin, sabi ng Panginoon, kung nananatili kayo sa akin, kaya kung nagpipray kayo, kay Lord kayo nananatili, anong reason bakit hindi mangyayari ang prayer mo? Na kay Lord ka naman. Pangalawa, baka hindi ka nananatili sa word. Ano ibig sabihin ng word? Hindi siya naka-inline sa salita ng Diyos. May pinagpipray ka na hindi naman ang layo sa kalooban ng Diyos. Yung salita ng Diyos, it means kalooban ng Diyos. Okay? Ito ang tunay kung bakit may mga panalangin na hindi lahat tinutugon ng Diyos para sa'yo. At sa akin, personally, marami din akong prayer na parang iniba ng Diyos. I mean, hindi sinagot ng Diyos. Pero alam niyo bang yung hindi sinagot ng Diyos, yun yung sagot niya? Amen ba tayo dyan? Kasi ang sagot ng Diyos ay hindi laging oo. May sagot ang Diyos na hindi. May sagot din ng Diyos na wait. Okay? Mateo chapter 7 verse 9, ito ang sabi, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Ang tanong ko ngayon sa iyo, anong prayer mo kay Lord? Pastor, pinag-pray ko sa Panginoon ang bagay na to. Eh, ang tanong, tinanong mo ba sa sarili mo kung yung prayer mo ay tinapay o bato? Kasi, ang sabi ng Biblia, kung ang pinag-pray mo sa Panginoon ay bato, hindi ka niya bibigyan ng bato. Ibibigay ng Diyos sa iyo, tinapay. Nagigets niyo po ba? May mga prayer tayo na ikasasama natin pag tinugon tayo ng Diyos. Kaya ang tinutugon niya, taliwas sa gusto natin. Nagigets niyo? Okay, pangalawa, bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humingi ng isda? Okay, binabaliktad ko lang mo ha. Pinapaalala ko sa inyo na maaaring iba ang ating prayer. Maaaring minsan nakala natin ang prayer natin na isda, pero kabaliktaran. Kaya may mga prayer tayo na hindi lagi tinutugon ng Diyos dahil maaaring kapag tinugon nyo ng Diyos, yun yung ikakapahamak mo. Kaya nga ang pinaka-the best na lagi mo masisettle doon sa unahan, pagkatapos mo mag-pray, pagkatapos nakita mo yung tugon ng Diyos, Lord, ito yung kalooban mo, then sabihin, ito yung mangyari. Dahil bakit? Yan yung gusto ng Diyos na mangyari sa iyo. Pastor, parang wala kang pangit yung tugon ng Diyos sa akin. Bakit? Kabaliktaran. Okay, ito ang dulo. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, ang sinasabi niyo masasama ay tao. Alam niyo po bang ang pinakamabait na tao sa sanlibutan, pag ikukumpara sa kabaitan ng Diyos, masama siya? Ano nangyari yun? Sino ang kilala niyong magulang na pinakamabait? Itapat niyo sa Diyos. Magmumukha siyang napakasama. Eh sa Diyos mo ba naman itapat? Tama? Ay yung mabubuting magulang daw, wala siyang ibang iniisip kundi ipabigyan ng mabubuting bagay ang kanyang mga anak. How much ang Diyos? Hindi kanya bibigyan ng makasasama sa iyo, kapatid. Kaya balikan mo yung prayer mo, baka yung pinagpipray mo ay isa palang bato at hindi tinapay. Maaari yung pinagpipray mo ay isa palang ahas at hindi isda. Kaya sana ma-realize mo ngayon, Lord, ito pala yung pinagpipray ko, maaaring bato at ahas yung pinagpipray ko. Ito ngayon ang ino-offer mo sa akin, taliwas sa prayer ko, pero ito yung isda at tinapay. Amen. Sabi niya, sabi ng Panginoon, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Ayaw ng Diyos bigyan ka ng mga bagay na makakasama sa iyo. Mabuti ang Diyos mo na nasa langit. Alam ng Diyos kung ano yung future na mangyayari sa iyo. Kung tinugon ng Diyos yung bagay na gusto mo, ano kaya mangyayari? Baka mas malala ang mangyayari sa iyo. Lord, tinugon mo ako sa ganitong bagay. Hindi mo tinugon yung gusto ko dahil yung gusto ko ikasasama ko. Kaya ito ang tugon mo dahil ito yung gusto mo na ikabubuti ko. Amen ba tayo dyan? Hindi masama ang Diyos. Mga kapatid, yung mga magulang natin, wala yung ibang iisipin mga bagay na ikasasama natin, puro mabuti, mas higit ang Diyos. Laging mag-iisip ang Diyos na mabuting bagay para sa iyo. Kaya lang, ang problema sa atin, paglapit natin sa Diyos, ang totoo, meron na tayong conclusion. Paglapit natin sa Panginoon, ang gusto natin talaga mangyari, yung gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos. Kaya nadidisappoint tayo dahil pagdating sa dulo, ang nangyayari yung gusto ng Diyos at yung hindi mo gusto. Ngayon, ano ang magiging mangyayari?
tanggapin mo yung gusto ng Diyos dahil yun ang mas maganda para sa'yo. Yan po ba? Ang sabi ng Bible. Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Alam niyo, matagal ko na napakinggan itong mensahe na to. Pero ako, nakakalimot din. Kaya ito, nung pinaalala sa akin ng Panginoon, may mga panalangin nga pala kami mag-asawa, may isang bagay na parang napakaganda kung mangyari sa amin, pero hanggang ngayon wala pa rin. Pero mabuti ang Diyos. Dahil kung tinugon nyo ng Diyos, wala na kami dito. Hindi nyo, gano'n kabuti ang Diyos. May mga prayer tayo kasi na ganito ang akala natin, Lord, ang ayos naman ang prayer ko. Pakiramdam ko naman, tama naman ang prayer ko. Pero ang problema, pakiramdam mo lang. Sa Diyos, hindi pwede yung pakiramdam mo lang. Kailangan sa Diyos, kailangan connected sa Diyos. Pangalawa, connected sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng hindi mangyari. Kasi ang panalangin ni Jesus Christ, balikan ko lang ha, yung panalangin ni Jesus Christ, huwag mapako sa krus. Ang panalangin ng Lord Jesus Christ, Lord, tanggalin mo sa Ama, tanggalin mo sa akin ang sarong ito. Anong binigay sa kanya ng Panginoon? Mamatay siya sa krus. Kung hindi namatay ang Panginoon, walang maliligtas. Isipin niyo, ang pangit na nangyari kay Jesus Christ, pero maganda pa rin pala ang dulo nun. Matalino ang Diyos. Amen? Lord, pangit na nangyari sa buhay ko ngayon ah. Ngayon lang yan. Sa future, iba. Dahil kung hindi talaga namatay, kung pinakinggan na lang nyo, buti na lang mo ang Diyos ay Espiritu. Although may emotion ng Diyos, kung pinakinggan niya at tatay si Jesus Christ, alam nyo sa lahat ng prayer, yung kay Jesus Christ ang pinakamalala. Bakit? Yung prayer niya lumalabas dugo. Ano ba lumalabas sa'yo pag nag-pray? Pawis. May dugo na? Wala pa. Yung kay Jesus, pawis na may dugo. At ang sabi mo ng mga doktor, yung pawis na lumalabas si Jesus Christ na may dugo, ikamamatay niya yun at that time. Pero kung bakit hindi namatay si Lord sa prayer na may lumalabas ng dugo? Eh, sayang yung krus. Pag namatay si Lord at that time habang nag-pray, wala na ang krus. Hindi ho yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, Ama, mamatay si Jesus Christ sa krus dahil yun ang magiging kabayaran ng kasalanan natin. Kanino babayad? Huwag nyo isipin nagbayad ang Diyos sa demonyo. Huwag nyo isipin nagbayad ang Diyos kung kanino. Dahil wala namang utang ang wala ang utang ang tao sa demonyo. Kanino tayo may utang? Sa Diyos. Yung dugo ni Jesus, yun ang nakapagpasatisfy sa puso ng Ama. Kaya ho tayo napalaya sa kasalanan, hindi lang tayo basta napalaya, isinama pa tayo ng Panginoon sa kanyang pamilya. Balikan ko lang. I-note nyo itong verse na to. At baka mo mag-reveal sa iyo ang Panginoon, ipaalala sa iyo, ipakita sa iyo ng Panginoon, anak, yung dulo ng mensaheng ito, ikaw pa rin ang inaalala ko. Mahal kita. At ito yung gusto kong magitin sa iyo sa araw na to. Ano sabi? Mabuti siyang Diyos. Amen? Walang bagay na ibibigay sa iyo ang Diyos na ikasasama mo. Although parang mo yun ang iyong sinasabi. Okay, paalala. Sabi dito ho, ang mapili o piliin ka sa isang napakaraming tao. Nakita niyo yung kanina yung napakaraming tao? Billion yung tao. Dito sa mundo ay isang malaking pagpapala. Wala naman walang magpo-question doon. Halimbawa na lang may rapon. Sino dito ho nakaranas? Sa December may rapon. Yung pakiramdam mo, 100 kayo, tapos napili ka sa rapon. Wow, ang saya! Kapatid, iba ito sa rapon. Masaya ka na nga sa rapon eh. Okay? Sabi dito ho, tao dito sa mundo ay isang malaking pagpapala, lalo na kapag napili ka upang tumanggap ng mana. Alam niyo may mga iniisip ka na dahil may pamilya kayo ng maayos ang buhay mayaman, iniisip mo rin siguro sana pagmanahan ako. May mga anong kaisipan. Tapos yung nabunod ka, yung iniisip mo lang, biglang nabunod ka. Sino dito may mga sinasabihan mo ng mga rapon-rapon, tapos nabunod ka? Di ba ang saya? Ito sa mana, mas masaya. Ano? Nabunod ka, napili ka sa gantimpala. Kaya masaya yun, o kaya naman sa pagpapala. Lahat po yan ay masaya, pero sabi dito, subalit mas pinakahigit dyan sa lahat ay ang tawagin at piliin ka ng Panginoong Hesus at sabihin sa iyo, ikaw ay Kanya. Yun ang pinaka-the best. 8 billion na tao, pinili tayo lang tayo dito, nasa 20 plus, pinili tayo ng Panginoon. Out of 8 billion na tao, kasama ka sa pinili ng Panginoon. Sana ma-appreciate mo yun dahil napaka-precious mo kay Lord. Okay? Come on. Hindi ka man piliin na mapili ng mundo, maging na mga taong inaasahan mong pipiliin ka. Ano ang maganda? Okay? Sabi dito, Diyos naman ang pumili sa iyo, kaya pigit kang magsaya dahil ikaw ay higit at lubos na pinagpala. Kapatid, darating ang time mararanasan natin ito personally.
pero wag niya sanang kalimutan yung mensahe ng Panginoon. Sige, wag niyo akong piliin, itsapuera niya ako, baliwalain niya ako, pero may Diyos na hindi nagbaliwala sa akin. Kapatid, ikaw pa rin ang pinaka-bless. Dahil ang pumili sa'yo, yung pinakamataas na walang kahit na sinong tao ang pwedeng ipantay. Isipin mo, piliin ka ng Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Yung hari nga lang, piliin ka, napakabuti na nun. Ay pumili ka ng hari ng mga hari. At ang pinaka-the best doon, hindi ka lang niya basta pinili, pinuri ka niyang anak at isasama niya sa kanyang pamilya. Yan ano, purihin ng Diyos sa kanyang mensahe, Christ chose you. Palapakan po natin ang Panginoon.